Hello kabayan, Lim Auto Care nga pala. So yung gagawin natin pala kabayan ay Toyota Prius. So bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair, tutorial and tips kabayan. Yan, Toyota Prius tayo kabayan ha. Hybrid to siya kabayan, electric pala kabayan ha. 2016 Prius C. Ito yung gagawin natin kabayan ha, ito. So ito panel, i-repair natin to. Ito. Saka ito, pintuan kasi yung pintuan lubog to siya kabayan. Yan ang i-repair natin. Yung ito hindi nakasama siguro, hindi kasama sa estimate pati ito lubog to siya kabayan so kailangan sabihin natin sa estimator to, ito kasama ba to o yung pintuan kasi binding na to, aksidente dito, tama yan tanong natin yung kabayan. 2016 model Toyota Prius. Yan, sisimulan ko na pag-repair kabayan. So unahin natin yung pintuan. Ang ginawa ko kabayan, binuksan ko muna yung panel doon sa pintuan para sikwatin ko. Kasi medyo lubog talaga siya. So mas maganda sikwatin ko muna. Pero sabi ng master ko kabayan na wag na daw paluin kasi baka yung pintuan kasi kabayan medyo kakalang-kalang kasi yan kabayan pag medyo dali mo yan. So kailangan painitan na naman. So bawal lang magpainit dito. So sabi niya yung master, masilihan ko na lang daw, hindi na kailangan lagyan ng, hindi ko na kailangan palu-paluhin doon sa loob, sikwatin tapos sabay palu-palo, yun dapat gagawin ko kabayan pero sabi niya masilya na agad. So yung katulad kabayan yung gitna yung kabayan, tingnan mo medyo lubog talaga yon, pero sabi niya okay lang masilihan, wag hindi ko na kailangan paluin pa. So mas maganda para masilya na agad. Tapos yun kabayan, niliha ko na ng ET yung gamit ko. Yan. Pero pag kuan pa yung kabayan, pag ako lang, okay lang yun, napaluin ko muna yun. So para palabasin natin ng konti. Pero sabi niya, okay lang daw masilihan. So yan yung mensahe ko na agad. So inuna ko sa kabayan bago yung panel. So nirepair ko muna. Tapos para magpundo tayo ng masilya. Punduhan natin masilya kasi medyo makapal-kapal yan sa kabayan. Yan, katulad yung kabayan yun. So importante unahin natin paglagay ng masilya yan. So medyo makapal kasi yan sa gitna. Tapos sa baba din. So hindi na tayo nagamit ng machine na panghila kasi electric nga yan sa kabayan. Yung electric niya nasa ilalim ng, kailangan tanggalin yun doon sa ilalim ng upuan sa passenger. Tanggalin mo yung upuan na yun, tapos nandun tanggalin mo yung nakakonekta sa electric. So hindi na kailangan tanggalin yun kasi matagalan tayo. So yun nga, masilya na agad. So hindi natin kasi pag gagamit ka na tayo ng machine kabayan, kailangan tanggalin natin yun. Katulad sa battery. So kailangan tanggalin yung negative o kaya positive. Kasi yung mga electronic baka masira pag gagamit tayo ng machine. So yun ang ginagamit, kaya ang plano ko, sabi niya, masilihan na lang. Tapos yun doon sa panel, sinikwat ko na lang. Yan kabayan, pagkatapos masilihan natin yung pintuan, so yung panel naman. Bago tayo magtanggal ng mga accessories. So nirepair ko yung panel. So ganun pa rin kabayan, yung panel. Ang plano ko sana, butasan ko doon sa loob. So tapos maglaglagay lang tayo ng yung clip doon sa loob para hindi halatado. Pero sa gusto ko mas maganda sa loob. So pinasukan ko ng loob kabayan, pinasukan ko na ng doon ko pinasok doon ko sinikwat. So pinasukan ko ng Phillips screw doon, tapos sinikwat. Tapos pag okay na, kasi lubog na yung kabayan kailangan natin palabas yan. So yun, nilihan ko na. So tapos na kabayan. So kailangan lihain natin ng 80. Tapos fiber tayo dyan sa kabayan. Fiber yung gamitin natin dyan kasi panel naman yung pintuan kabayan, mahirap kasi gumamit tayo ng fiber dyan kabayan kasi yung pintuan, yung gagalaw-galaw kasi yun sa kabayan yung pintuan, kaya mas maganda gamitin yung masilya na lang talaga pag pintuan. Pero yung mga panel, pwede ka maglagay ng fiber dyan. Kaya fiber muna yung pinatong ko, saka ko magpatong ng masilya. Pero yung pintuan kabayan, masilya lang lahat yan. So mas maganda talaga pag fiber kabayan, pero yun nga, hindi required yung fiber ka sa pintuan kasi gagalaw-galaw kasi pag pintuan kabayan.
baka mabiak yun. Yung masilya kasi okay lang yan, masilya, walang problema yan. Kasi yun nga kabayan, hindi tayo gumamit ng machine yan, yung panghila. Kasi electric yan, electric car. So kailangan pa natin marami pang baklasin doon sa loob para lang ma-disconnect yung wiring. Hindi katulad sa battery kabayan, yung ordinary na doon mo lang ikabit yung pang positive negative natin para hindi masira yung mga wiring. Yan, dyan ang tambak ng masilya kabayan. Tapos lilihain natin ng 120 ng masin yan, tapos sabay patong ulit ng masilya. Sure ako kabayan, tatlong patong tayo ng masilya yan. Tapos ibuo na natin yan siya sa pintuan. Yan di ba? So, ganun lang ang step by step para hindi ka mahirapan. Mas maganda unahin mo yung katulad yan, inuna ko yung pintuan, tapos sabay tambak ng masilya, tapos panel na naman. Tapos sabay patuyo na naman kabayan sa panel para mabuo na yan siya. Paisabay na natin yan lahat, yung pintuan, yung dalawang pintuan, saka yung panel, isabay na natin yan sa pangalawang coating na masilya. So tapos pag magpatuyo tayo, saka na tayo magtanggal ng mga accessories niyan, katulad ng side mirror, handle, tapos yung likuran na bumper, kasi kasama yung kabayan, repair din yung bumper, tapos yung tail light sa likuran. So yan kabayan, niliha ko na siya kabayan, natuyo na. Yan, inuna natin yan kasi nauna yan siya kabayan, di ba? Una na natin yung masilyahan, so tuyo na siya agad. Tapos saglit lang naman matuyo yung masilya kabayan, mga 10 minutes tuyo na siya. Yan. Tapos yan kabayan, binuuho ko na sa pagliha ng masin. So unang patong, tapos liha masin 120. Yan di ba? Masin lang yan siya kabayan. Pag manumano matagal talaga yan. Tapos liha din sa 5-year. Yan. Tapos huwag ka matakot kasi repair din natin yung panel na yan sa bumper. So walang problema yan. So hindi yung problema sa blending. Pero yung pintuan kabayan, hindi nakasama yung fender. So kailangan dyan, dito lang banda tayo sa pintuan, sa front pintor, sa pinto. Yan, hindi tayo aabot doon sa gitna o sa may medyo malayo. Yan lang naman ang banggay. Kasi yung fender hindi nakasama yon. Yan, pangalawang patong sa kabayan. Yan. Sa gitna pa rin kabayan kasi medyo lubog pa din yan siya. So dyan tayo nagtambak muna ng medyo makapal. Tapos sabay buuhan na siya, di ba? Yan Yan. So hindi pa tayo ganong magaling sa masilya kabayan, pero kasi yung iba kasabayan magaling talaga masilya yan, magmasilya, talagang napakalinis magmasilya. Pero sa atin kasi hindi na, kailangan mag-practice pa tayo ng magaling nang makuha ng masilya para maayos tayo yung pagka masilya. Pero yung iba naman kasi gayan, kunti lang ilagay sa hardiner para malambot pa din yung masilya. Yun ang technique dyan. Huwag mo namihan yung hardiner para hindi ka maghabol na titigas yung masilya mo. So bali kung hindi pa gaanong magaling magmasilya. Pero sa akin kasi kabayan, hindi ko na kailangan pagandahin yung masilya kasi masin na lang natin lilihain pa rin natin ng masin yan. So sa hindi gaanong, pag manumano kasi kailangan ayusin mo yung pagmasilya mo kasi nakakapagod yun magmalihan ng kabayan, manual. Tapos yun, pahid na naman ako sa panel, di ba? Sabay ko na nakabayan, tapos lilihain yan, tapos ganun pa rin, sabay patong pa rin pag kailangan pa ng masilya. Pero yun kabayan, tatlong patong pa rin ako yung kabayan, bali niliha ko pa yan siya, tapos pagliha patong ulit ng masilya. Bali tatlong patong siya. Yan pero may masin tayo kabayan katulad ng kabayan hindi mano-mano. So may masin tayo na pangliha. So tapos inuna 80 pa yun siya kabayan gumamit ako ng 80 yung kabayan para makapal. Yan, di ba? Pag mano-mano yun kabayan, pagod yan kabayan pagbigyan ng ganyan. So pero gumamit pa rin ako ng mano-mano yan kabayan. Mayroon tayong mahaba na pangliha. Mahaba talaga siya kabayan. Bali hindi mo isip, wala kang problema pag matapos ka na magliha kasi sigurado pantay yung masilya sa pagliha mo kasi mahaba yan ang technique.
mahaba yung gamitin mo para hindi ka mahirapan. Wala din namang problema. Ang problema yung kabayan pag mahaba yung gamitin mo tapos walang blending yung kabilang pintuan, kailangan ingatan mo din. So titingnan mo kung blending ba o hindi kasi pag masama sa pagliha, so kailangan natin primer din yan. Tapos ang color hindi na magmamatch pag malapit masyado sa hindi na kailangan blending. So titingnan mo kung blending ba o hindi para sigurado hindi ka takot. Katulad yung kabayan, yung pintuan na yan, blending naman yung bumper, o yung panel, blending naman yung bumper, walang problema. Kasi repair yung bumper din pala dun Yan, sa technique naman sa pagpanel kabayan, yung kanto sa panel, saglit lang yan sa kabayan, lilihain mo muna ng 120, yan, 120 mo nang gamit ko, mano-mano lang. So walang problema sa mano-mano yan sa kabayan. Tapos sabay guhit sa lapis, yan, tapos liha. So ganun lang siya kabayan, 120 pa rin yan siya. Saka na tayo magtitip yan, tingnan mo paano ako magtitip. Tapos pudpurin natin, tapos titip na ako niyan. So unahin ko yung baba, sa baba mo na ako magliha niyan. Yan, tingnan mo kabayan paano yan hindi na kailangan mahirapan ka. Tapos yan, 320 na yun siya kabayan na ginamit ko ng machine. Yan sa kabila, okay na siya kabayan, okay na yun sa 320. Tapos sa taas na naman 180 na liha. Tapos yan, machine na 320. Yan, bali okay na din yan siya kabayan. Yan diba, pati sa baba. Yan, bali yan siya kabayan, okay na yan siya kabayan. Yan diba titingnan, silipin natin. Yung panel na okay, yung pintuan hindi pa. Inuna ko lang yung panel. Yan walang problema na yan sa panel kabayan. Bali. Ito na kabayan. Bali ang problema, ayan yung kabayan, pangatlong patong ko yung kabayan, manipis. Pinatungan ko ng manipis na pangatlong patong. Kasi yung dito kasi kabayan, medyo lubog pa. So medyo maraming masilya dyan. Tapos dito manipis na yun. Sa gitna lang medyo marami dito banda. Yan. Okay na yun siya kabayan. Bali lihain na natin yan. Tapos pagliha, yun, final na siya. Tapos tanggalin natin yung pintuan, dalawang pintuan, tanggalin natin yan. Kasi pinturahan natin buo yan. Ganun na siya kabayan. Bali ito okay na to. Tapos ito okay na rin to. Yung alay niyan, yung ganto niyan, okay na yan siya kabayan. Yan, natuyo na yung pinatong ko ulit kabayan. Bali, pangatlong patong siya. Yung pangatlo pa yan sa kabayan. Pero sa panel, dalawang patong lang yan sa panel. Tapos sa isang pintuan, dalawang patong lang din. Yan ang pangatlong patong natin sa pintuan na yan. Yan, kasi yun nga kabayan na repair. Pag ma-repair yung pintuan kabayan, mahirap yung kabayan, lalo na pag mano-mano ka lang. Katulad yung kabayan, machine naman yung ginamit ko, okay lang yan. Pero ginamitan ko pa rin ng mano-mano yan pagkatapos ng machine. So gumamit pa rin ako ng 120 na yung mahaba kabayan, malapad, hindi malapad, mahaba lang. Na doon ako nag-final kabayan, 120, 180, 320. Tapos machine ang final niya sa 320. Yan. Yung katulad kabayan yan, machine ata yan yung kabayan di ba? Okay na yan siya kabayan. So hindi ko na i-video yung nagbablock ako ng mano-mano. Yan kabayan final na yan siya kabayan, 320. So okay na siya. Yan, okay na yan. Pero himasimasin mo din kung okay ba o hindi kasi medyo lupog, may guhit, ganun kabayan. So kailangan titingnan natin kasi mahirap na pag na-primeran tapos lubog o kaya may guhit. Yan kabayan, di ba? Makita na natin kabayan kung mayroon bang guhit-guhit yan kabayan. Yan. Sabihan natin yan. Tapos yan. Tapos ito final na to sa kabayan Bali primer na to siya. So tingnan lang natin kabayan bago natin ibigay sa preparasyon. Baka may guhit-guhit. Yan. Di ba? Okay kabayan. Masilip mo na yan kabayan Yan kabila. So okay kabayan. Yay, parang mayroon to. Ito kabayan mayroon to sa kabayan ito. Yan, klaro yan sa kabayan Yan ba? Di ba? Klaro yan sa kabayan, delikado yan. Guhit yan sa kabayan. Kabila, tingnan natin. Mayroon nga So ang mangyari dito kabayan, patungan pa natin yan kabayan. Diyan lang banda. Yan kabayan, okay na to sa kabayan. Niliha ko lang siya ulit. Ayan. Nawala na yung guhit. Ayan. Perfect na to siya. Bali primer na lang. Ayan. Sapul na yan sa kabayan.
Yan o, di ba? Dito lang talaga. Yan, pero okay na. Yan kabayan, yung Toyota Prius natin. So tapos ng primer. Yan, yung ni-repair natin yung pintuan saka yung panel. Saka yung pintuan pa rin yung harapan, yung maliit lang. Yan. Ready to, kuha na yan siya kabayan. Ready to pintura na yan siya kabayan. Ititip na lang yan, tapos pintura na. So ito na pala yung ginawa natin kabayan. Tingnan mo kabayan, di ba? Okay pagka-repair. Yan o. Di ba? Perfect kabayan yung trabaho natin. Yan o. Kahit itim yan, hindi mo makikita yung guhit, yung may guhit-guhit. Wala. Maganda pagka-repair talaga. Maganda.